Hello, good morning mga lalabs, mga vayots. Once again, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa mga kapwa ko Dabawinyo na binaboy ni Bongbong Marcos at ng kanyang mga aliporis na mga kapwa niya demonyo. Mega love shoutout po sa inyong lahat sa Davao Region, sa buong Mindanao at sa lahat ng mga Bisaya around the world. Mega love shoutout po sa inyong lahat at sa mga kapwa ko din po OFWs around the world. Hello, mega love shoutout, good morning sa inyo saan man sulok ng mundo. At kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So yung topic natin ngayon, hindi talaga maitatago, no? Ni Bongbong Marcos na siya talaga ay may sakit. Bukod pa sa, siyempre, matagal na yan napabalita na isa na lang yung kanyang kidney. Dahil nga ay binigay niya sa kanyang yumaong ama, anong buhay pa, ang kanyang kidney. Kaya nadagdagan ng ilang taon ang buhay noon. Pero masama pa rin. So, si Bongbong Marcos, alam niyang may kidney siya, isa na lang, hindi mo pwede abusuhin yun, pero siya, siyempre, inom, ng mga alak, tapos sigarilyo, siguro, or kung ano-ano pang iba't ibang bisyo, no? Which is nagpapahina ng kanyang kidney. Lalo na diyang pagsusuyop-suyop niya ng nagbabawal na gamot at imported pa ang brand social. Ay, naku po. So, yun. Di ba may tago talaga ang itsura ni BBM na talagang mayroon siyang sakit. Ito, tingnan mo. Talagang hindi matatago na napaka-unhealthy ng ating presidente. Partida ha, mas matanda pa si Pangulong Duterte niyan. Kaya ba si Pangulong Duterte, 74, 75. Ito, 60 plus pa lang to. Tingnan mo ang itsura kung ihambing mo kay Pangulong Duterte. Mas healthy pa si Tatay Digong. Pero ito, hindi. At pilit siya ngayong bumabangon dahil ayaw niyang mapalitan siya ni Sara. Kaya nga ngayon pinipilit si BP Sara na i-impeach. Ginagawa ang lahat ng kung anong mga remedies nila, no, para sa mapaalis si BP Sara. Kasi para magiging vice presidente si Romualdez. Kung hindi man matuloy ang kanilang masamang plano dyan sa Chacha, yung charter change, yung kanilang People's Initiative, etc. Kaya nga huwag iboto ang mga kandidato pagka-senador ni Marcos Jr. at ni Martin Romualdez. Bakit? Dahil hindi nila ngayon ma-push yung ang kanilang Chacha na yan at saka yung People's Initiative. Dati pa dahil kaya ngayon tinanggal si si Zubiri bilang isang Senate President dahil hindi sumusunod dahil nakita ni Zubiri din at ng ibang mga senador na sila yung mawawala sila. Hindi pwede yun. So tinututulan yun ng Senado. So dahil hindi sumunod si Zubiri sa utos ni Martin Romualdez, ni Liza at ni Bongbong Marcos, tinanggal, pinalit doon yung kanilang waiter ngayon na sunod-sunuran na si Mr. Kilay Cheese Escudero. So ngayon, mayroon na marami, parang majority yata sa mga senador din dyan na ayaw sa Chacha, ayaw lang mawala sila sa Senado. So, next year, kaya magkaroon ng mga senador ang administrasyon ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez sa Lakas CMD, Partido Federal kay BBM. At kapag manalo yan, ang mga senador ni BBM, wala nang hadlang sa kanilang masamang plano dyan sa People's Initiative na yan at Chacha. Tuloy-tuloy na yan. Term extension na hanggang baka sobra pa kung hanggang kailan mabuhay si BBM. Mas higitan pa rin kanyang ama na 21 years. Ganon din si Martin Romualdez. At ito pa yung isang teorya ng ibang mga nag-aanalisa, no? Na kapag ma-impeach si BP Sara, of course, mag-giveaway yan. Noon pa yan nasabi ko na din yan noon, mag-giveaway si Zubiri noon yun. Ngayon siyempre, si
Chis Escudero. So, magiging vice presidente si Martin Romualdez. At kapag mangyari yon, either baka, yun na nga, baka ipapatay ni Martin Romualdez si Bongbong Marcos. Magsasakripisyo yan, parang Ninoy, at magiging presidente si Martin Romualdez. Bakit? Kasi kung idaan sa halalan, sa survey nga, kung sino yung gustong bumoto kay Martin Romualdez, hindi nga umabot ng 1%. 0.8% lang. Partida, inubos na niya yung kaban ng bayan. Namimigay ng konting ayuda, mas malaki sa kanya, wala pa rin. Hindi pa rin umabot sa 1%. So, ganito yung kanilang gagawin. So, si BBM ngayon ay talagang may sakit. Napilit dinidinay. Yung mga chismis na lumabas, na nadoktor siya kasi ang sabi ng iba, sabi ni Maharlika, kinapos sa paghinga dahil sa pagpopolboron, pagsinghot. Ang sabi naman ng iba, may color pa na blue. Naghihinga yung sabi. So ito, ang sabi naman ni Peebles Talakira, ayon sa kanyang mga kaibigang butike doon, puting butike sa Malacanang, ay talagang nagsuntukan, sinakal ni umano, ni PBBM yata, si Kokak. Nagbasagan sila doon ng mga ng mga bote ng alak, etc. So ito ngayon yan. Ano ang nangyari after 48 hours na hindi nakita si Bongbong Marcos? Bakit meron siya nito? Ayan sugat sa mata. Malamang sinuntok to ni Kokak. Yan. Malamang sinuntok siya ni Kokak dito. Kaya ayan, nasugatan siya or nahambalos siya dito ng isang bagay. Si Bongbong Marcos na malamang kundi siguro nakailag pero nahagip ang gilid ng eyebag ng kanyang mata. Ayan. So may isa pa. Kahapon to kasi may yung Colombian ambassador ba yun na pumunta sa Malacanang. At siyempre nagsuot si Bongbong Marcos ng barong. So yun. Hindi talaga maitatanggi ni Bongbong Marcos yung bukol. Di ba nasabi ko na to sa live ko kagabi? Ayun Hindi natin alam kung daan ito ng karayom. Ba't maliwanag? Daan ba ito ng karayom dahil na ano ba? Yun. Yun. Lapitan pa natin. Bukol. Gamot sa bukol. Meron ka. So yun. Malinaw mga lalabs, mga bayots na may katotohanan yung mga kumakalat sa social media na talagang si Bongbong Marcos ay na doktor. Kaya nga sabi ni ni Maharlika, kailan ba pumalpak ang puting ahas? Ayan, hindi na kinaya ni si Chiloy Garapil na no. So yun, never pang pumalpak at nagsinungaling ang puting ahas, pero si Bangag araw-araw sinungaling ang Adictos Benedictos. #CodeBlue. So yun So, ayon dito sa Hakbang Maisog Canada, chismis lang po na may sakit si BBM. Kitang-kita naman sa kanyang itsura at kotes na napaka-healthy. Parang unti-unting naaagnas, no? Gano'n na pala ngayon yung healthy. Malamang yung marka sa kanang braso niya ay kagat lamang ng ipis at hindi dahil siya ay nagdadialysis. Siya ay immoral, immortal pala. Ayun, may picture pa dito ng mga pinapakita. Siyempre, paano ka? Yung mga sos, Ginoo. So, ito yung mga type ng mga nagdadialysis, kagaya ng bukol ni Bongbong Marcos sa kanang braso. So, kung yun na po ang humusga, mga lalabs, mga bayots. Do I look sick nga ba si Bongbong Marcos? Paki-comment down below. Maraming salamat. God bless. Bye-bye.